Hi guys! Welcome back to another video. It's me again, all the way from South Korea. Ang first agenda namin ay pupunta kami sa Starfield Library dahil gusto ni Shin. Kung siya ganun ka nire-recommend dahil wala lang, parang, I mean, kung into kayo sa mga picture-picture, okay lang naman siya. Ay, I think you can skip that one na may mga ibang spots na mas magandang experience kasi talagang literal na pang picture spot lang siya. Pang aesthetic, ganun. Nandito na kami ngayon sa Starfield COEX Mall. Pero yung bus stop na binabaan namin is directly siya dito sa Gangnam Style na statue. Okay, 1, 2, 3. Gangnam Style ka muna. Go. Dapat kinumpleto mo. Ayoko. Bukod yung sa library dito and yung Gangnam Style statue dito, nandito yung kung SM fan kayo ng EXO, Girls' Generation, or SM Group. Andito yung wall na may handprint ng SM artists. Yung mga bago na groups, wala doon. As far as I know. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na handprint ng SM artists. Look at this one. K-Town for You, COEX. Hirap na talaga guys kumuha ng picture, lalo na dun sa escalator. Yung daming tao yung kalaban mo. May security na naninita na kapag napansin niya pabalik-balik ka. So itong COEX guys, ano naman siya, mall. So madaming shops around here. And direct line din siya sa Line 6. Pagka labas mo ng station ng Line 6, may exit doon na diretso ka na dito sa COEX Mall. Ito guys yung menu nila. So, wala silang English menu. So, in-explain lang sa amin nung staff kung ano yung each item. Sabi ko na lang, whatever you recommend kasi ang hirap. Ang hirap manghula. Meron na ditong bansya. And as far as I know naman, yung mga bansya nila dito ay refillable. Ang meats, however, itong restaurant na to, hindi siya unlimited. Per order siya. So, yung set na binili namin ay yung nasa 55,000 won. Yung mga ibang meat dito, 17,000. Yung beef, 20,000 won. Tigbo 100 gram siya. So, typical sa Korea na sila yung nag-grill ng meat para sa inyo. Para sigurado na well-cooked yung meat for your consumption. Put some of this smashed garlic sauce on top. Then dip the bottom with salt. Ah, okay. And this is called gomche in Korean. It's like traditional Korean salad. It is made of the lettuce stalks. And then try to put a bit of wasabi. Okay. Zip. One of the small pieces here, and it goes well with the garlic sauce. So good. Is it? Wala akong masabi. Put it on top. Oh, okay.
Diyos ko, Lord. Grabe naman yan. Grabe naman, ang sarap. Ganon siya kasarap, guys. Nagtanong ako kung may available ba na leaves. Kasi nga sanay tayo kumain ng ganun eh. Pero wala daw. Guys, oh my God. Kasi ito guys, no? Ang fatty niya. Ang kapal niya. But damn. Sobrang lambot niya. Nung nakakain ako dito sa Korea ng Korean barbecue, wala nang makakapantay sa Pilipinas. And then winner guys, yung may noodles. So meron siyang seaweed, I think sesame oil. Ang sarap niya and cold siya. And the garlic. Speechless. I'm speechless. Meron din silang perfume oil dito. Bago to. Ang bango nito guys. Itong Potari. Ganito yung mga range ng kanilang mga perfume. My problem is with tambourines talaga. Parang 2 hours lang sa akin siya nagsistay. Though sabi sa akin, mga 3 to 4 hours. But I beg to differ. Makakabudol talaga dito sa tambourines kasi mabango naman talaga. It's just that yung longevity niya parang hindi nabibigyan ng justice yung kamahalan niya. Pupunta na kami ng YG. Actually, nakababa na kami sa Hapjeong Station, exit number 8. Kung saan ka manggagaling, yun ang pinaka-convenient na train station na pwede nyong babaan and take exit number 8. From the station, 9 minutes away na lang naman na lakad going to YG. Actually, may ibang route dito pero yun. Pagdating nyo doon sa statue, just turn right. Bale, diretsahin lang natin to until the stoplight. Ayan. YG Entertainment. So, ito yung yung old building and yung new. Pang third ko na punta dito. Ayan, may mga establishments kasi dito na katapat ng YG. Parang ito. Coffee shop to. May merch dito ang YG groups din sa basement. Dito, pag pinuntahan nyo yung dingding dito sa katapat, ayan, may mga sulat. Asa, Ayon, Big Bang, 21. Bakit wala gaanong sulat para sa Blackpink dito, ah? Ayun lang, guys. Bad timing. Sarado. Hindi ko alam kung sarado lang siya today o sarado na talaga siya. Sayang. Kasi ano to yung basement niya is merch store. And pagdating mo sa first floor, ito nga siya. Yun yung cafe. And yung second floor niya is seating din ng cafe. Sayang. Hindi namin matatry. Pero masarap kasi dito yung pastry niya. Na-enjoy ko siya nung kanain ko. And masarap din yung kape. So, sorry guys medyo pawis-pawis pa. Nanggaling kasi ako ng audition sa YG. Ligwak daw ako, sabi ni Jenny. Revoke daw ang aking Blink access.
So guys, dito pala sa likod yung entrance. So, yung coffee shop lang yung sarado. Ewan ko lang talaga kung today lang siya or permanently closed na. Sayang kung permanently closed. Buhay pa yung Blackpink posters. Ang taray pati yung kay Rosé. Tataka pa. Black Label si Rosé. Ang kanyang solo ay under Black Label. Which is the old building na ng YG. Meron ditong solo din ni Jisoo, solo ni Rosé. Pero wala yung kay Lisa tsaka kay Jennie. Actually, bala ko talaga bumili nga ng solo albums nila dito sa Korea. Kasi hindi talaga ako nag-purchase kasi nga gusto ko dito bumili. Cafe guys, na-confirm ko na weekend closed sila. So, every weekday open. Sayang. I-take note nyo lang yon kapag gumagawa kayo ng itinerary kasi sayang. Nandito naman na. Maganda na ma-experience o matry nyo din yung cafe doon. Pero ito, may CEO naman dito. That big ass coffee. Sabi siguro niya, napaka-addict naman ito sa kape nun. Napaka-OA naman niya. Dalawa. Dito ang dating YGX. Yung parang dance studio ng YG. Pero ngayon, YG Training Center na siya. Di ba may kaka-introduce na trainees ang YG? Baka nandito sila. Yan. Dito na kami sa Hongdae area. Pero ang pinaka-pakay namin dito, ang first agenda namin is Eternal Log. Isa siyang, alam mo yung mga parang vintage na photo booth noon. Ayun, yun yung pupuntahan namin. Ayan na ang pila. Damn. Okay. It's not that bad. Naabutan ko yung mga ID photo lang kung saan-saan. Ewan ko, bakit hindi na siya uso? Pero kasi sa ibang bansa, nakakita pa ako ng ganong mga klaseng photo. Yung ID photo na magbabayad ka lang tapos kusa na siya magkukuha ng pictures. So naabutan ko yun, siguro mga preschool, grade 1. Ganun yung mga ID pictures ko noon. So pagka enter mo, card payment agad. Tapos pagka-enter mo, parang 3 seconds na magte-take na siya ng pictures. Kasi yung una na yung picture, para kami mga tanga. Tsaka, don't be confused doon sa parang may kita ko doon sa parang mirror doon. May nakalagay na light lang na nakasulat na look here. Doon kayo titingin para sa picture nyo. Parang nakatingin kayo sa lens ng camera. 4 shots, 6,000 won, card payment only. Okay lang naman na mag-take kayo ng ilang shots. Kasi mabilis lang siya, 1 minute lang yung buong, actually 30 seconds lang yung buong strip. And then, meron din silang lalagyanan para, syempre, maprotektahan yung picture. Tapos, medyo basa lang siya pagkalabas nung photo. May flea market dito, guys. Anong malaking ba? Pwede mo i-back pa. Anong kit dito? Tulungan mo naman ako. Bili ka? 900 lang. Kaysa naman mga 5,000 sa branded. Ano pa? 1, 2, 3. Ah, kasama. Kaya nga para siyang sama Ondo, guys. Maganda din tong brown. Nahikayat ako. Char. Kami ay nagbudulan dito. Sige, dadamayan kita. Bibili ako, dadamayan kita. Para bumili din siya. Ayan. She will
Magka-card ka ba? Pwede. I'm cash. Sige, ano na lang, cash na lang din ako. Gaya-gaya ako. Nadaan lang dito, napabili pa. Nakadalawang bag na ako. Uy, ako din. 2 bag na. O, ano na naman. Hindi na tayo makakapunta sa pupuntahan natin. Ayos ka. 2, 3. Oh my! So nice. Sobrang cute nung activity, nung sa caricature. Sobrang cute pa nung nagdo-drawing. Parang natatawa siya sa ginagawa niya. Kaya medyo kinabahan kami. Anong itsura niyan? Habang nagdo-drawing siya, nagsasmile-smile siya. So yung package namin, dahil 2 tao sa iisang frame, siya ay 19,000. Almost 800 pesos. Naghanap kami ng makakainan eh. Nadaanan lang namin. May pasta. This one? Yes, and one. Lambot. Parang teriyaki chicken. Tapos meron dito mga ano eh, like wasabi. Try natin with wasabi. Sarap siya with wasabi. Let's try na may ganito. Ano ba iniisip ko? Ang anghang niya. Hindi pa rin niya makalimutan yung sanggip kanina. Wow! Kumakain ng gulay. Oo, kumakain naman talaga ako. Ito sera ka. Sarap to siya. Yung wasabi nila dito, talagang yung wasabi na hindi yung sinisqueeze lang from the bottle. May contrast yung ano eh, teriyaki sauce, wasabi. Masarap. Lang umambon, kami ay, tara dito, kami ay biglang napabili ng payong. Transparent para aesthetic. 7,000 won to. Pero yun, explore lang namin yung Hongdae. Kaso ay, umaambon, baka walang nagbabasking, walang nag-perform, baka tumigil. 어지럽기만 해 이 많은 소음들 그렇게 오는 거야 너의 시선은 깜빡이는 눈이 내게 입 맞춘대 언제 그랬냐는 듯 내 앞에 다가와 Oh 틱톡 틱톡 눈을 굴려보내 힐끔힐끔 또 쳐다보네 볼 듯 안 보일 듯 독한을 보내 날 담기엔 이 밤이 너무 짧겠지 아슬아슬해 보여 네가 날 흔들 때 숨막히는 chemistry 이건 게임이 아니야 너도 알잖아 Nakahanap kami ng album ni Jenny. Yung kanyang solo album. Lisa na lang yung wala dito ah. Jenny! 20,000 won. How much is that? 800 pesos. Alam mo, wala pa akong square up. 25 ang mahal naman, te. 7 years ago na ata to. Hindi, 8 years ata. 25 din. 22. Alam, hanap tayo para kang Jane. Wow. Bibilang ko ng pasalubong si mama nito. Nasaan ba si Jimin dito? Walang Jimin. Walang BI.
This is 22. Grabe naman kasing mahal ng album. Kay Jenny lang yung binili ko, guys. OT4 po talaga ako, ha. Nagigilty nga ako, kaso kailangan kong magtipid. Ang dami na. As you can see, kami ay bumaba ng Uber. Pagoda na naman kami ng grabe. 15K steps daw ang aming total step count. Malamig na yun. It's 20 degrees. Ooh, malamig ang hangin. Ayun na, we're ending the night na here. Actually, madaling araw na. 12:02 na siguro. I-adjust namin yung itinerary bukas. Kasi nanganganib na. Ang mga paa. Pang-apat na araw pa lang ba natin ngayon? Ewan ko, feels like 10 days na sa sakit ng paa. Ayun na. So yun, guys. See you again tomorrow. Buyers. Bye. Hi guys, good afternoon. Guess what? Anong time na? Oh my God, mag-1 o'clock na. Ang first na agenda namin, actually, minodify na namin yung itinerary kasi nga sobrang nakakapagod yung mga ginagawa naming lakad-lakad. Ang dami. Andito kami sa Dignity para matanggal na namin siya sa listahan namin. Kasi nga, andyan lang yung guest house na pinag-stayan namin. Waitlist tayo. Isa-scan niya lang yung QR code and then you will enter kung ilang party or ilang tao. 16 ng groups before us. When you're paying, show this card to cashier. Okay. Okay, what's your name? Pero grabe, ang sobrang busy, ang lakas ng music, maingay. So, tatlo yung in-order namin dito. Cheese, everything bagel, tsaka yung parang hamon. Madami kumukuha nitong hamon. And madami kumukuha nung parang yung classic lang na bagel na may cream cheese with spring onion. So, yung total ng in-order namin, kasama yung dalawang drinks, matcha latte, tsaka oats latte, is 1.5. Exactly, 1,551. Bakit na naman? Ang pinin ko na kasi is yung center talaga ng Bukchon Hanok Village, as in yung may kita mo yung Ensol Tower. Ayan. So damn. Oh my God. Ang taas ito, guys. Bago kayo pumunta ng Korea, mag-cardio kayo. Mag-exercise kayo, ganyan. Tingnan siya. Nag-struggle. Pero dito parang socialing neighborhood yung dinadaanan namin. If fan kayo ni Hye-in, if napanood nyo yung Love Next Door, yung final scene ay dito kinuha. Doon sa pinakataas ng Bukchon Hanok Village. Hindi mo natapos? O hindi mo pinanood? Pinanood? Pinanood mo? Natapos mo? Parang hindi. Pero ayun, yung last scene dito kinuha.
nandito na kami ngayon sa Hanamdong. It's my first time going here. And again, actually sa totoo lang, ang dami ko kasi talagang pinaplano na gustong puntahan, pero hindi ko siya nasisiksik sa itinerary ko. Kami ay mag-window shopping lang naman dito. Sa totoo lang guys, ubos na yung pera namin. Pakalahati pa lang kami sa trip na to. Naalis pa kami ng Seoul. So let's see na lang talaga kung ano mangyayari sa atin. May pagkakamali ako sa'yo, doon pala tayo talaga. So ang Hanamdong ay isang upscale neighborhood dito sa Seoul. Social siya na place, pero not as social as Gangnam pa din. Kaya we're just going to look around. Actually, pinaghati-hati namin kasi yung mga shops na gusto namin puntahan na may kita, let's say, nasa Seongsu naman, pero nandito rin sa Hanamdong. Para naman hindi naman nakakapagod masyado. Yung nakakapagod naman na talaga yung mga pinaggawa namin the past few days. Alam niyo guys, kapag nagde-describe ako ng mga scent, hindi ako yung mga parang frog heads ang tawag sa kanila. Mga like mga musky, may wood notes, mga ganon. So, gusto kong maging parang ganon. Pero I don't have the knowledge for it. So like, halimbawa, ito, si Figporn, ang description ko sa kanya ay SM Aura dahil pagpasok mo, amoy SM Aura. Amoy Solmux, amoy gamot, tempra, ganon. Ang mga naaamoy namin dito. Amoy arnibal. Yun, yung nuts. Yun yung sabi ko, ay, amoy arnibal. Guys, super pricey dito sa Born to Stand Out. Pero, ang alam ko, long-lasting talaga siya. Meron dito, parang sampler. Nasa 25,000 won siya. Tapos tatlong 2 ml bottle. Kung gusto mo lang itry, then you can do that. Tapos you can pick 3 cents. And then, if magustuhan talaga, na hindi ka na mapalagay, parang ako, hindi na ako mapalagay na hindi ko siya binibili. Hindi ako makaalis ng Korea. So, bibilin ko siya. Ganun. So, ganun yung gagawin namin. Ikaw ba? Bibili ka ba? Sa Gyeongpork, isa siyang Michelin Bib Korean barbecue restaurant. Ang nakalagay sa labas, may sign sila na no waiting. Pinapasok naman kami. Just as long as ata na complete na yung party. Ne, kamsahamnida. Kasi yan, sila yung magluluto na for you. Tapos nag-order lang kami. Tapos nag-order lang kami ng set meal. Actually, 80,000 won yun. So, medyo mas mahal to sa in-order namin kahapon. Pero may kasama na siyang isang rice, isang ramen, tsaka kimchi stew, and 500 grams ng meat. And also, guys, sa mga Korean barbecue, they can give you yung mga parang gantong apron. And meron din silang mga lalagyanan ng gamit ninyo dito sa chair. Mga dito, ganyan. Hindi ko lang mabuksan. Yan po.
The doenjang together. This is doenjang. This is fishy sauce. Ah, Yeah. thank you. So, pinapakita niya sa amin kung ano yung mga iba-ibang combination na pwede mong gawin with how you should eat the meat. Basil and samjang. Ayan, nirefillan na nila ng water itong kung saan yung kimchi stew. I think dyan ilalagay yung aming ramen. Pork belly with basil. Ramen. We are going back na to the guest house. It's actually our last night dyan sa K Guest House. And buti naman, dahil hindi namin gusto doon. Kasi grabe, sobrang thin ng walls. As in, nakakainis pa yung katabi naming room. Like, 1 AM na, 2 AM na, sobrang ingay pa rin nila. It's either rude lang talaga sila or hindi nila alam na ganun ka thin yung walls. As in, grabe talaga. Kinatok pa nga kami nung kabilang kwarto kasi akala kami yung nag-iingay. Imagine, one room in between. Tapos narinig pa nila yung tawanan dun sa katabing kwarto namin. Ganun sila kalakas. Hindi ko marirecommend yun. I mean, oo, tutulugan mo lang naman. Pero syempre, maganda yung medyo pleasing naman kahit papano yung pagsistayan mo. Siguro kung masyado kang nagtitipid o talaga wala ka ng options, go for it. Pero ang alam ko, may iba-ibang branches ng K Guest House. Baka lang itong premium. Ang ironic, no, premium pa yung pero hindi ka premium kahit kakaunti lang. It's a prank. Pero yun, we are leaving Seoul in just a few hours. So yan lang. So I think that whole place will be another vlog. Excited kami dito. Dito talaga pinaka-excited. But yeah, I'm ending this vlog here. As always, thank you guys for watching. Like nyo tong video na to if na gustuhan nyo naman yung mga pinaggagawa namin ditong kakapaguran. Pero wag nyo gayahin yung itinerary namin dahil nakakapagod yun. Siguro just keep it mga 2-3 main highlights lang for the day. Ayun, liwa-liwa lang kayo. Enjoy nyo lang yung place na yun. Para kasing lima at yung mga pinagpupuntahan natin kada araw. Ano yung mga sinasabi ko sa vlog? Nakalimutan ko na. Tagal ko na hindi nagba-vlog. If you reached, may sinasabi akong ganun eh. Kapag nakaabot dito, ganito. Basta yun. Alam nyo na yun, guys. Like itong video na to. And subscribe for more for you to see the next installment of our Korea vlogs this summer. Yun lang. Bye! Bye! Tagal!